through God. God grants us abundance and prosperity. That's my testimony. Naimbangal daw kada kayo amin ka GAP farmers iti Cordillera. Siyak ni Edna Bautista Norial iti Mabato-Bato, Lamot, Ifugao. Kada kami kat may nga cacao growers. Kat agyaman kami kini Apo ta babaon da ito yung cacao. Iso tata iti number 1 nga pagbibiyagan ni. Kat ti area mi dati more or less 5 hectares tinamulaan nga cacao. And as of now, damat iti more or less 5,000 cacao trees mi. Iti 2015, nag-start kami nga nagmula iti cacao. Katagyaman kami iti DOST, ta isoda tinang-encourage kada kami nga agmula kami iti cacao. Kat inikada kami iti 1 kilo. That's how we started. Pero di nga 1 kilo into da, nagtubo iso na mga 800 trees. Kanadamot ti duwang existing trees mi di talikod mi. Ngayon ti dadto mga nagalalaan min iti mulmula mi. Mabanti tulong iti kan encouragement ti OMAG mi. Noong 2017 mayroon na akong training na nasalian iti GAP. 2021 iti umaydan bisitaan. Ayun, napuruban mo ten. So for 2 years now nga GAP certified kami. Nagkaroon kami talaga ng PhD. What I mean is, may nagkaroon na kami ng purpose, okay? Purpose driven. Hard work. And then, discipline. Kasi sa GAP, dapat ganun eh. Lalo na pag sa post-harvest, kailangan walang shortcut. You have to wash yung mga bunga ng kakao mo. Kailangan i-assure mo na malinis lahat. Mas naturuan kami to be more resilient, naging sustainable tong kabuhayan namin ngayon. Dahil din sa GAP, learning site na kami ngayon ng ATI. Ginawa ni Lord na way itong GAP program para at least mag-improve naman yung buhay namin as farmers. Ang ginagawa ko ngayon, ini-encourage ko tong mga farmers, tong may mga backyard cacao nila na 2, 3, na pag may bunga, ibigay sa akin. Binibenta nila sa akin na wet beans. So, ako ngayon ang assembler, consolidator ng wet beans. Yung mga na-process naman, actually, yung iba nakarating na ng Mindanao. Itong tableya ko, hindi ko na binabaks eh. Nakakanister na siya na per kilo. Nagsiship na ako nagpapadala ako sa Tarlac, sa Manila, Calagay, sa Valenzuela City, ganyan. Sa Pangasinan, ilan na sa Manawag, sa Pusurubio, sa Baguio. And then, believe it or not, nakarating na sa ilang bansa ang tableya ko, dark chocolate ko. Yes, and chocoffee. Lately, 20 boxes of this pumunta ng Japan. Tableya sa Canada, New Zealand, mga bars, dark chocolate, ganyan. And then, beans ko, nag-order na ang Andorra. I sold it for 400 pesos per kilo. Alam nyo, ang order ngayon nito, tons. And sa US pa, gustong-gusto nila itong sweet chili sauce. And then itong mga bars. Kung sa market lang, ang daming orders. Ang daming challenges din. Una, yung sa upscaling. Pero natutuwa ako kasi andyan yung DECAR na province, sa munisipyo, na nagtitrain sa amin. Through those seminars, technical assistance na binibigay ng mga government agencies natin. So, na-address din yon. Especially sa business aspect nito na wala akong kalam-alam talaga sa business. Ang alam ko lang mamigay ng products. Ang another challenge talaga na equipments. Kasi ang mahal ng equipments ng chocolate making. Pero at least unti-unti naman na napoproduce yon. And then capital. Isa yung challenge din capital. Pero sabi nga lahat ng bagay may paraan. As long as you trust the Lord, as long as you pray for it, talagang ipro-provide naman ni Lord yun Mga na-receive ko sa High Value Crops Development Program. Yung pallet na yan, na kailangan pala yan sa FDA. Ang unang-unan talaga na ginamit namin, yung mga fermentary boxes, galing ng DECAR. It's VCDP. Yan, anong tawag natin sa plastic na yan?
Mga crates. Ang daming crates na kailangan talaga. And then yung batya. And then abuno, dami. And then meron pa yung drum na yan, yung malaki. And then mga farm tools, may mga na-receive kami, may mga grass cutter kami dyan. Before pa yung water pump. Talagang I am so thankful, truly thankful to the DACAR kasi through this program, the cacao industry has improved. I can say na talagang gumanda yung buhay namin dahil sa mga tulong na ito ng Department of Agriculture sa amin, through Cordillera Region. Sila din yung nag-encourage sa amin to go into processing. Kasi yun yung hindi ko pala makalimutan na laging sinasabi ng DA na dapat daw i-process mo kung ano yung produce mo para yun sa value adding. I'm so thankful talaga kasi hindi dahil sa DACAR, siguro hindi namin ma-reach ito. Hindi namin marating ito. And then dahil sa DACAR, yung mga hindi namin kayang bilhin na i-provide sa amin. At yun, ang laking tulong yun para umusad kami. Thank you so much, DACAR. Thank you so much. God bless you more. Kada kayo nga ko, farmers. Ayan, nga po Diyos, tikan kanain ko matumulong kada kayo. Kada tayo amin.